Hey everyone, good morning. Our Bible verse for today is all about Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you. Ngunit higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, dito, tinuturuan tayo ng verse na to na unahin natin ang kaharian ng Diyos. Lahat tayo, mayroon tayong sariling gusto sa buhay natin, mayroon tayong sariling pangarap. Pero sinasabi ng talata na ito na unahin natin ang kaharian ng Diyos. Yung ibang yung iba tawag ito, mas inuuna yung kung ano yung kagustuhan dito sa mundo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, mas unahin natin yung para sa kalangitan, para sa Diyos. I-give up natin kung yung pangarap natin hindi naka-align sa pangarap ng Diyos. Unahin natin, mga kaibigan, kung ano yung nais ng Diyos sa atin, kung ano yung para sa kingdom ng Diyos. Give up natin kung walang kinalaman sa Diyos. Dapat lahat ng plano, pangarap natin naka-align sa kaharian ng Diyos. God call us to give up worldly dreams. Tinatawagan tayo ng Panginoon para isuko, i-give up natin lahat ng mga makamundong plano natin o pangarap natin. Mag-focus tayo sa kayamanan. Nag-focus kasi tayo dito sa kayamanan sa lupa, pero pinapagawa ng Diyos sa atin, mag-focus tayo sa kayamanan sa langit. And no one can serve two masters. Ang nangyayari pa kasi, ang tao, they serve two masters, ang Diyos at ang pera. So, it doesn't work. It doesn't really work. Hindi pwede sa Diyos yun. Either or, dapat mamili tayo. So, mas ideal yung piliin natin yung para sa kaharian ng Diyos. Madalas kasi marami tayong alalahanin. Pinapaalala sa atin ng verse na to na dapat hindi tayo nag-alala. Madalas kasi nakafocus tayo sa bayarin, sa bills natin. Huwag mong alalahanin. Sabi nga ng Diyos, huwag mong alalahanin yung susuotin mo o kakainin mo. Seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ating pangarap, madalas may kinalaman sa pag-iimpok sa pera dito sa mundo. Marami sa atin ang pangarap ay may kinalaman sa mga bayarin. Magkamal ng salapi dito sa mundo. Makapag-travel abroad, around the world. If Jesus is the Lord, tatandaan mo, if Jesus is not the Lord of all, is not the Lord at all. Pati ang mga pangarap natin, dapat ang Panginoon Diyos naghahari sa pangarap natin. Siya yung Panginoon ng ating pangarap, at kung may pangarap tayo, dapat kung walang kinalaman sa Diyos, i-give up natin. Pero kung meron tayong mabuting pangarap, mas unahin pa rin natin, seek first the kingdom of God, then saka natin i-align yung mga mabuting pangarap natin. Jesus requires us to focus on the kingdom. Focus tayo dun sa kingdom ng Panginoon, sa kaharian ng Panginoon. Kaya sabi dito, seek first the kingdom of God. Ito ay may kinalaman sa plano ng Diyos para sa atin, para sa kanyang kaharian. The Great Commission. Tayo po ay magpatuloy sa focus sa kaharian ng Diyos. Jesus requires us to focus on His kingdom. Jesus provides us everything that we need and wants once we focus in the kingdom of God. Dream God's dream. Serve in the kingdom of God. Trust in the King's provision. Kasi hindi kanya pababayaan
once na inuna mo yung para sa kaharian niya, hindi ka niya pababayaan. And why dapat nakatutok tayo na nakasa isip natin why we should prioritize the kingdom of God over our earthly needs. Why? Kailangan tanongin mo yung sa sarili mo. And I want to share this simple prayer to you. Lord God, I came to you with an open heart. Help me to let go of my worldly dreams and focus on what matters most, your kingdom. Teach me, align my desires with your will, to align my desires with your will, to dream the dreams that comes from you. I want to serve faithfully in your kingdom and live out the purpose you have for me. I trust that you will provide everything I need along the way. Strengthen my faith and guide my steps as I follow you. Thank you for being my provider and for leading me on this journey. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone and God bless.